ASY. HM. Bakit mo ako iginapos dito? 5. Dito kita naisip ilibing. Ano sa tingin mo? Lin Shue. Isa kang tunay na kaibigan para sa akin. Binaliwala ko ang sinasabi na iba para gawin kang general manager. Paano mo nagawa sa akin ito? Kasi kang wawa ka. Pwede rin akong maging general manager dahil. Simula pa lang, tao na ako na ikalawang tiyuhin si King An. Siya ang nagsabi sa akin na palakihin kang para maagaw ang group na iniwan ng mga magulang mo. Ikaw ang sagabal sa paghawak ng group. Ikaw ang nag-isang sagabal namin. Ang kapal ng utak ko. Bakit ko pinaniwalaan ang katulad mong masama? Hihi. Dahil malapit ka ng mamatay. Sasabihin ko pa sa'yo ang isang lihim. Lamamobie. Noong nasunugan ka, hindi ako ang nagligtas sa'yo. Kundi yung bodyguard na pinalayas mo. Si Chu Tingchen. At Ito. Kenyaran. Sabi niya, huwag kang matakot, ilalabas kita dito. Kaya si Chuting Chen ang nagligtas sa akin. Niloko mo ako mula simula hanggang wakas. Sino ang nagsabi sa'yo na bobo ka? Nakinig ka sa aking sosol. Pinadala si Chu Tingchen sa Timog Silangang Asya. Pinaalis mo pa ang mga matatapat na lumang empleyado. Kung nandyan pa si Gu Tingchen, paano ko magagawa kitiling ka? Gayon, kailangan lang mawala ka. Kinaang Gu Corporation. Gu Shengsheng, paalam na lang sa iyo. Pinalayas ko ang mga nagmamahal sa akin. Ang mga nanatiling tao ay mga traidor. Gu Shengsheng, ang tenga mo. Kung magbabalik sa isa pang buhay. Tiyak na paparusahan ko ang mga nagtaksil sa akin. Shengsheng. Senorita, Shangsheng. Patawad huli na akong dumating. Patawad. Ito ay mansion. Ako ay muling nabuhay. Bumalik sa araw bago si Lin Su maging general manager. Binigyan ako ng pagkakataon ng langit na mabuhay muli, Lin Su. Ang pangarap mong maging general manager. Tapos na. Ang utang mo sa akin ay babawiin ko na may interest. Personal kong kukunin. Bukas anak ko magiging general manager ng Gus Group, isushoot ko kwintas sa kanyang promotion banquet. Anong hindi na? Itong alahas ay pamana ng ina ng dalaga, hindi mo maaring kunin. Naku, matagal na siyang patay. Ang damo sa puntod ay 3 talampakan ang taas. Anong masama kong gamitin ito? Kapag naging general manager ang anak kong babae, huwag sabihin na 1 piraso ng alahas. Kalahati ng Gu Group ay magiging sa anak kong babae. Yabot mo sa akin iyan. Sa past life ko, sobra yata akong magbigay ng dangal sa inyo. Yaya naglakas loob kunin alahas na yumao kong nanay para sa promotion party ni Lin Sui. General manager position, ang mamahaling alahas, wala kayong makukuha ni isa. Hoy, tatawag ako ng pulis, may magnanakaw. Bukas, ang anak ko na ang general manager ng Gu Group. Kailangan ba akong tawaging pangalawang ina ni Gu Shengsheng? Bakit hindi ko pwedeng gamitin ito?
Sino nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na tawagin akong pangalawang ina? Aray, ang likod ko, Sheng, ba't Montag naman ako tinulak? Ne. Xiao Xue, ayan, andito ka na. Gusto kong magsuot ng kwintas para sa promotion party mo bukas. Pero Gusheng, para sa mababang katulong, itinulak ako. Yaya. Huwag kalimutan Yaya Karen. Ikaf, Hi. Nanay ko gusto lang magdamit ng kwintas. Huwag mo kalimutan sino ang tumulong sa iyo sa pamamahala ng kumpanya nitong mga taon. Kang papagalitan mo AKO. Bukas sa party ng promotion. Hindi AKO pupunta. Tingnan kung sino ang tutulong sa pamamahala ng kumpanya. Oh, sige. Ano? Anong nangyari kay Gushing na yan? Dati, binabantaan ko siya gamit ang company management. Kagad naman siyang susuko. Pero ngayon parang ibang tao siya. Tunog ng sirena. bakit may mga pulis dito? Nakalimutan kong sabihin sa inyo. Kakatawag ko lang sa mga pulis. Xiao Xue, Bukas na ang promotion party mo. Paano kung dinala ka ng pulis para imbestigahan gayon? Lupon ng mga direktor. Hindi papayag ang mga iyan na may negatibong imahe ang maging GM. Hi. Ano ba talagang gusto mo mangyari? Napaka-simple lang. Paluhurin nanay mo humingi ng tawad kay Wang Ma. Bigyan ng sampal ni Wang Ma siya para mabayaran ang utang kanina. Gushing bayi ka na BA? Paluhurin mo ang nanay ko para humingi ng tawad sa babaeng yon. Xiao Shui. Mukhang parating na ang mga pulis. Ang posisyon mong general manager. hindi pwedeng masira ang celebration mo. Aling Wang. Luhod at humingi ng tawad. Pasensya na po, Miss Aling Wang. Hello, MGA Police. Nahanap na ang alahas sa bahay, hindi niyo na kailangan pumunta. Xiao Shui, ginawa ko ito para sa'yo. Kung dinala ka ng pulis para imbestigahan, tiyak na masisira ang pagtitipon mo para sa promosyon. Gushing, hintayin mo akong maging general manager tapos maagaw ang kumpanya. Tingnan natin kung gaano kapakayabang. Si Yao Tzu, pumarito sa kumpanya. Si Liu Yaogo, gamit ang kanyang karanasan, ay nagmamalaki sa kumpanya. Sheng, sa Liu Yaogo ay nagmamalaki sa kumpanya. Isikasahin kayo muna ito. Sa nakaraang buhay, naniwala ako kay Lin Sui at inisip kong si Uncle Liu bilang veterano ay nagmamalaki. Kawalan na aksyon na nagdulot ng paglisan ni Tio Liu sa kawalan, labis na ikinadismaya ng mga dating empleyado ng Gu. Sa pagkakataong ito, walang sinuman ang makakagalaw sa kanya. Pasyal uli kayo. Di nyo ba'y naalala ang kumpanya kapag naging general manager na ang anak kong babae? Agawin namin ang kumpanya mo. Ibabalik ko sa iyo ang sampal na ito. Ano ngayon kung inabuso ko ang pundo ng kumpanya? Isaac Alanya Esso sa Gu Group. Sino ka pa pakialaman ako? Ngayon kay Lin Tsui na ang Gu. Kahit si Gu Sheng, kailangan siyang sundin. Zhang Yang, kinamkam mo pera ng kumpanya at si Lin Shui palaging pinoprotektahan ka. Sasabihin ko ang bagay na ito sa dala. Pumunta ka at isumbong. Tingnan kung maniniwala si Gusheng sa iyo o sa akin. Naniniwala ka ba na sa isang salita ko lang? Ipapalayas ka naya agada sa Gu Corporation. Kung matalino ka, pirmahan mo na itong resignation letter. Ang dami mong pinagdaanan. Nakahanap ka ng ebidensya ng pagmalversation ng pondo. Ano ang saysay niyan? Sa Liu Yaoguang, ang 8 now namin ay magiging general manager na. Kontra ka sa 8 namin. Parang naghahanap ng gulo. Namumulot ka. Sinabi ni Zhang Yang na walang kwenta yan. Matigas pang punasan ng puwet. Sagus Group Corporation Si 8 Snow. ay parang Dios. Si Tiong Liu ay napakahirap para sa kumpanya, naubos na ang kanyang lakas. Sa nakaraang buhay, naniniwala kay Lin Fu, pinaalis si Tiong Liu sa kumpanya. Lin Su, gusto mong maging manager? Pangarap lang yan. Kayong grupo ng mga parasito, sabihin ko sa inyo. Ang Gu Group ay pagmamay-ari ng Binibini. Kung hindi niya ako hahayaang umalis, mas poprotektahan ko ang kumpanya. Hindi mo hahayaang sirain ang negosyo ng pamilya Gu ng palahim.
Mananagot ka sa kahihinatnan kung tatanggihan mo ang toos. Matandang lalaki ka, bakit hindi ka pa mabuti? Tingnan mo kung paano kita pakikitunguhan. Ano ang gagawin mo? Sino ang maglalakas loob na sipain ako? Gu Shengsheng. Bakit ka nandito? Uncle Liu, nagalit sa'yo. Senyorita, bakit ka nandito? Anong baliw na babayan? Sipain si Derek Sang. Port ka na sa buhay. Asol mo? Hindi ka maalis. Ito ang Gu Group. Anong karapatan mo magpaalis ng tao? Tanggal ka rin. Et si Otsu, baliw na babae, naglakas loob manggulpi sa teritoryo mo, at gusto pa kaming tanggal. Wala siyang pakialam sa'yo. Bilisan mo at tawagin ang seguridad para itapon siya palabas. AKO ang chairman ng Gu Group, Gu Shengsheng. Ikaw talaga ang baliw na... Hindi kita kailanman nakita sa kumpanya. Kung magpapanggap ka, gawin mo naman na maayos. Ako si Gu Shengsheng. Gayon mismo ipaalam sa iya na tatanggaling 3 empleyado ni Lin Su dahil sa pang-api sa trabaho. Grupo sila na nambibiktima sa matatagal na empleyado. Ano? Natanggal kami. Manager Lin, Nakikiusap ako. pwede mo bang kausapin? Parawarn mo kami. Manager Lin, kami tumulong sa'yo. Huwag mo kaming pabayaan. Sheng, kahit nagkamali sila, matagal na rin silang empleyado. Siguro, Matagal na empleyado, ang nakita ko ay ang pagbibigay mo ng suporta sa mga tauhan mong nang buli kay Uncle Liu. Iyan ang tinuro mo sa kanila. Si Yaotzi, hindi mo man lang may pagtanggol ang pinaka-basic na asal ng kumpanya. Nakikita ko ang promosyong seremonya para sa General Manager bukas. Hindi pwede. sa panahon na ito, ang promosyong seremonya ko para sa general manager ay hindi dapat magkaproblema. Inalis kayo sa trabaho. Supervisor Lin, ginawa ko ito para sa iyo at Sangyang, hindi mo pwedeng alisin. Mga guwardiya, itapon niyo sila lahat. Hindi niyo kami pwedeng tanggalin. Narinig kong nagagulo ang mabait kong pamangkin sa kumpanya. Hindi ba magkakaproblema ang seremonya bukas? Ponggu, huwag kayong mag-alala, wala siyang magagawang gulo. Gayon, itong nangyari ay parang ayaw niyang saktan ang damdamin ng mga matatandang empleyado. Luyawa. Kung gusto niyang protektahan, hayaan mo. Hindi magagawa ng matatanda ang kahit ano. Isang baliw na aso sa tabi ni Gu Shengsheng. Kailangan nating mag-ingat. Sa mga taon na ito, inutusan mo akong magpanggap sa tabi ni Gushengsheng. Lubos ang tiwala niya sa akin. Sa ilang bulong lang, itong hangal ay napadala ang tapat sa kanya na si Chu Tingchen sa Southeast Asia. Ang kanyang buhay at kamatayan, nasa mga kamay pa rin natin ito. Mabuti. Kung magiging general manager ka bukas, mag-aayos ako ng assassin para paalisin siya. Wala si Chu Tingchen sa pagkakataong ito. Siya ay tiyak na mapapahama. Batang Binibini, Tio Lu, nilustay ng kasintahan ni Lin Xue ang pondo ng gobyerno at nakipagsabwatan sa pangalawang hindi mo maaaring hayaang maging general manager ang sinabi rin ni Uncle Liu ang salitang ito noong nakaraang buhay. Kahit naniniwala ako kay Lin Su na pinaalis si Uncle Liu sa kumpanya, talaga namang nawala ang utak ko. Huwag kang mag-alala, Uncle Liu, hindi magiging si Lin Su ang general manager. Tulungan gumawa ng lihim na appointment letter, huwag ipaalam kay Uncle. Sige, pupunta na ako. Teka, bukas ang General Manager Promotion Party. Paano ang seguridad mo? Sa tingin ko, ibalik si Chu Tingchen, bodyguard na iniwan ni Old Chairman, napakatuwid sa iyo. Sa tingin ko, siya lang ang makakaharap sa mga desperado. Binibining tagapagman. Laging. Uncle Liu, dati hindi ko kilala ang tao. Babawin KO aside Chu Tingchen. Sige. Chu Tingchen. Ikaw lang ang aso ni Gu Shengsheng. Pinadala ka niya sa Southeast Asia Company. Nagpapakahirap ka para sa Para saan?
Inaangkin mo ang company ng Ladi Boss. Dapat ka talagang mamatay. Dalhin. Chu Tingchen. Anong silbi ng pagiging aso ni Gong Shengsheng? Hindi kanya pababalikin, Chu Tingchen. Tingchen. Simula ngayon, si Shengsheng ang boss mo kapag buhay. Buhay ka, Kapag siya ay patay. patay ka. Ting Chen, nasa panganib ako. Bumalik ka agad. Ang dalaga ay nasa problema. Ang pagbabalik sa Tsina ay Lin Sui, maghahanda ako ng piging para sa iyo bukas. Isang palabas na hindi mo malilimutan. Bayaran ang huling bayad pagkatapos mong mapatay si Gu Shengsheng. Malino. Maglaked. Bata pa at may potensyal si Ji. Huwag mong kalimutang tulungan kami sa hinaharap. May nakapwesto na si Lin. Mas lalong angat ang gugru. Matalino ang anak kong babae simula bata pa siya. Pagiging general manager niya ay panahon na lang si Gu Shengsheng. Umaasa sa aming malit na Tsui, ha? Hindi dumating si Gu Shengsheng sa mahalagang General Manager Appointment Meeting. Baka kung saan na naman naglalakwats at naglilibang siya. Gu Presidente, salamat at nagtagumpay. Nasa inyo na ang Gu Group mula ngayon. Magaling. Hintayin ang kumpletong pag-control sa kumpanya. Hindi pwedeng wala ang pakinabang mo. Kahit walang shareholder meeting, Nakakatawag kayo ng general manager. walang kabuluhan na hayaan kang maging general manager. Malapit nang bumagsak ang Gu Corporation. General Manager itinalaga and I Chairman Gu Shengsheng. Kung tutol kayo, puntahan niyo si Gu Shengsheng. Nagsasalita ka ng walang kwenta. Ikaw ang nang-udyok sa dalaga. Bata pa siya at walang muwang. Ikaw na anak ng yaya. Alam mo ba ang tungkol sa pagdating sa batay sa kakayahan? Ang general manager dapat kay Lao Liu. Ako din ay shareholder ng kumpanya. Sumasang-ayon ako na si Lin Chui. Ang Gu Group ay ang buhay na gawa ni Lao Chairman Gu. Mapupunta lamang sa mga kagaya ninyong trader. Ito ba ang katapusan ng Gu Group? Mat Andang Li, Miss Gu hindi kailanman dumadalo sa salusalo ng Gu. Ganito lang tayo. Tatawanan ang mga tao. Kalma, Xi. Dumating ang panganay na anak. Anong sinasabi mong darating siya? Hindi na niya inaasikaso ang kumpanya, lalo pa sa mahalagang okasyong ito. Inapapunta mo si Lin Tsue na maging manager. Meron bang mas magaling sa kanya sa kumpanya? Si! Tao, halika. Dalhin niyo ang mga matatandang yan sa baba. Ayokong may sumira sa party ko para sa promotion. Mga veterano sila ng kumpanya. Ayo ang mga anay sa kumpanya. Napaka-impolite ninyo. Kami ang mga shareholders ng Gu Group. Wala kang karapatang paalisin kami. Ako ang General Manager ng Gu Group. Huwag dumating na Gu Shengsheng. Ako ang nag-iisa di. Payasan kita. Kinakailangan niyo ng umalis. Dalhin sila. Sino nagsabi na hindi ako darating? Sabi ko na nga ba, darating si Miss. Hihi. Bakit ka nandito? Hindi ka naman mahilig sumali sa ganitong meeting. Mahalaga ito sa buhay mo kaya gusto kitang personal na makita. At hindi lang iyon. Gusto ko ring makita ng buong syudad. Ilagay ang camera ng Finance Channel. Hananing newsstand. Tandaan, huwag harangan ang fire exit. Live stream sa buong internet.
Impressive DBA? Gu Shang. Araw ng gugru para ipahayag bagong general manager at hindi ka nasa bahay. Anong gulo ang dinadala mo dito? Uncle, ako ang chairman ng Go Group. Mahalagang promotion banquet ng general manager, kailangan nandito ako at makita ng buong lungsod. Ako ang pinakamahusay na matalik na kaibigan ni Sheng Sheng. Mahahalagang sandali sa buhay. Ang beta mo talaga. Salamat sa iyo. Nakilala kita. Ang pinakamalaking swerte ko. Magiging mas maswerte ka pa sa hinaha. Senyorita, hindi mo malalaman ang kumpanya, pero hindi ko papayagan si Lin Tsui na maging general manager. Bakit naman siya? Huwag mag-alala. Hindi ibibigay ng Big Miss Manager. Pinagkakatiwalaan mo siya? Big Miss. Ngayon ko sasabihin ito. Sa Gushi Group, kung siya ang naroon, wala ako roon. Big Miss. Zian Gazi und ganyan lang talaga siya. Pero may punto siya. Napakahalaga ng posisyon ng general manager. Dapat ang board ang magdesisyon. Miss, dapat tag-isipan mo pa. Sa nakaraang buhay ko, talagang bulag ako at walang puso. Pinabayaan ko ang mga mababait na tao sa akin. Para magpalakas loob sa isang walang utang na loob. Mga tito, huwag mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Tama na ang oras. Joshua. Maghanda ka na para sa pinakamahalagang sandali ng buhay mo. Ano bang alam niya kung talagang matalino siya, hindi niya pinalaya si Chu Tingchen noon na pinabayaan si Lin Tsui. Inisahan tayo nitong mga taong ito. Lagi nating iniisip siya. Pero siya, ipinili si Lin Tsui bilang general manager. Matandang hunggo. Si Gashengsheng ang dumating para suportahan ako. Kahit hindi ka sang-ayon, itikom, ako lang ang panalo rito. Tingnan mo, wala pa sa posisyon. Pero ang yabang na niya, kung makuha ang posisyon, may lugar pa ba ang Go Group para sa atin? Ako si Gasheng Sheng, ang chairman ng Go Group. Gayon, ako ang mag-anunsyo ng bagong general manager. Senyorita, kung ipipilit mo talagang gawing general manager si Lin Tsui ngayong araw, sa lugar na ito, hindi na ako mananatili. Sandali, Lao Xie. Sinabi ni Senyorita, hindi ibibigay ang posisyon ng General Mang Liu, Shui. kung talagang gusto mong maghintay at panoorin ang Go Company na mawasak, di izige, mainte ka na lang. Nung araf, sinabi ni Emargo sa amin na alagaan ang dalaga. Bantayan ang kumpanya. Gayon, ang dalaga ay lumaki na. May sarili na siyang desisyon. Kami, mga matatanda. Hindi ako mananatili. Nakakainis na ako. Meng Li. Kalma lang. 20 inhinyero ko sa engineering department. Sinamahan dating boss na si Gu para magpatakbo, pero lahat sila ay tinanggal ni Lin. Isa-isa silang tinanggal. Hindi ako sang-ayon na ang ganitong tao ang magiging general manager na pinili ng Yung Ladi. Tinuruan ako ni Boss Gu sa merkado. Sinabi niya, pinakamahalaga sa Gu Group ay pagkatao. Peron gayon, Labis mo akong binigo. Balita, biging ng promotion ni tagapamahala humantong sa welga ng mga empleyado. Mabait ang pamangkin niya. Hindi ko inakalang hindi namin kailangan gumawa ng kahit na mag-isa. Ang mga matatandang ito ay kusang sumuko. Naghihintay na maalis si Gu Shengsheng. Walang makakapigil sa akin ngayon. Ako na ang pinuno ng Gu Group. Isang grupo ng mga matatandang lalaki. Dapat matagal na siyang umalis. Ipinapahayag ko. Ang bagong itinalagang general manager ng Go Group A. Liu Yaogua. Paano possible? laki ng problema, si Liu ang general manager. Tatung Totu, Uncle Liu, congratulations. Nabulabog, pinalitan ng orphan ng Gu. Mas matindi sa drama ito. Ate, ako, Shang. Hindi ba sabi ako ang magiging general manager? Matanda na si Liu Yaogo, paano niya kakayanin ang responsibilidad na ito? Gu Shang. Iniisip ba na biro ito? Ang pagpili ng general manager ay mahalaga para sa anong basihan ng desisyon mo mag-isa. Sinabi na tatanggalin si Lin Tsui para sa general manager. Galing ito sa tagapangulo. Gayon, pinili si Liu bilang general manager. Walang pakiusap na desisyon ang ginawa. Taman ga. Ikaw talaga, Uncle, kahit matagal ka na sa grupo. Huwag mong kalimutan, ako ang chairman ng grupo ko. Ang mga desisyon ko, hindi mo pakialaman. Talagang suwel ka na. Kaya chairman ka pa. Hindi lang kita pamangkin. Nagtrabaho rin ako ng Para sa grupo, Gu. Kahit walang gantimpala, marami akong sakripisyo. Wala kang kakayahan. isang musmos na batang babae. Anong lakas ng loob mo para kumontra sa akin? Englakas engelopnia ypsilon ako.
Song essay total lang. Noong nangyari ang sunog de, Hindi ako nagligtas sa'yo, kundi yung bodyguard na pinalayas mo. Chu Tingchen. si Chu Tingchen, di ba nasa Timog Silangang Asya siya? Ang kumpanya ng Gu ay sa dalagang anak. Sinong mang-alinlangan sa desisyon? Papagtatantad ko siya tulad ng basurang iyon. Ang basurang iyon ay Sa labas ng villa ng Gu. Sayang naman, ang tao sa likod pa ay hindi pa nahahanap. Jinawang Gu. Kilala mo ba siya? Anong makikilala ko siya? Chu Tingchen. Masaya akong makita kang muli. Ano nakabalik ang asong ito? Hindi ba sigurado kang hindi siya babalik? Hindi ko alam. Dapat nasa Southeast Asia siya. Gu Shangshang, Kate Bumalik SI, Shooting, ISA Lang Siang Bodyguard. Hindi pwedeng makialam sa mga bagay ng Gu Corporation. Appointment letter issued for Lin Shui as General Manager. Bigla mo na lang yan. Magtatalaga ka ng ibang tao bilang General Manager. Akala mo laro lang ito. Kahit ano na lang ang gawin. Lu Xingxing, ikaw ang nangako sa akin. Ngayon iba na ang sinasabi mo. Ano ang isipin sa kumpanya tungkol? Gu Shengsheng, hindi binibigyan ng pansin ang kumpanya. Ang dami ng taon na si Xiao Tzu ang nag-alaga ng kumpanya para sa'yo. Salita ka ng salita. Paano ka naging chairman? Tama. Binigay ni Xiao Tsui ang lahat sa kumpanya. Tamad ka, anong kaapatan mong bigla na lang palitan siya? Zhang Yang. Kung di kaya ni Lin Su maging general manager, tanungin sarili mo. Nakaakyat ka lang sa kolehiyo. Ginawa kayo, yun para kay Lin, pinapasok ka sa kumpanya. Pero hindi lang ilagay bilang direktor ng pananalapi. Pinagtakpan ka sa paglustay ng pera ng kumpanya. Ganyang hindi naghihiwalay ang personal at trabaho. May karapatan ba siya maging general manager? Anak na babae, nakita ang totoo. Dapat noon tinanggal ang mga pesting ito. Wala kang pruweba sa sinasabi mo. Nasaan ang ebidensya? Tito Lu. Miss. Ito ang ebidensya. Nagsisinungaling ka. Itong ebidensya. Piki ito. Hawakan siya. Ikaw. Lu Xingxing, balik ka na. Pakawalan mo siya. Sino ang nagbigay sa iyo ng tapang para kausapin ako ng ganyan? May 20. Pumasok sa personal na account mo ang 3 milyon. May 20 milyon. Hunyo, Hulyo, Agosto. Hanggang kahapon. Pumasok muli sa personal na account mo ang 2 milyon. Zhang Yang, Director Zhang. Kakapasok mo lang sa kumpanya na di pa 3 buwan, pero nakapaglustay ka na ng 30 milyon. Malaki ang gana mo, Zhang Yang, maghanda ka ng makulong. Gu Shengsheng. Nangangahas ka bang ikulong ako? Maniwala ka, papatayin kita. Tingnan natin kung may pagkakataon ka. Nasaktan BA? Gusto mong guluhin ang binibini? Tingnan natin kung swertehin ka. Ang buhay na ito. Kasama si Hu Tingchen sa aking tabi. Wala akong dapat ikatakot kahit kanino. Magalis. Hayaan mo akong umalis. Gu Shengsheng. Kung maglalakas loob kang ikulong ako, hindi kita mapapatawad habang buhay. Pangyulonggu. Malinaw na sa iyo ang perang iyan. Gu Shangshang, hindi dapat ilabas sa publiko. Napakaraming outlet ng med. Mas lalo mo pang papalalain ang sinira mo ang kahihiyan ng Gu Group. Pangalawang tiyo. Naglilinis ako ng salot ng kumpanya. Bakit biglang naging gulo? Yang. Parang di pa niya natapos sabihin. Yang pera. Baka napunta sa bulsa ni Uncle. Puro kalikohan. Walang ganon. Mas mabuti kung wala. MGA habang narito ang lahat. Meron akong importanteng anunsyo. Simula na yan. AKO, si Gu Shengsheng. Opisyal na papasok sa Gu Group. Hawak lahat na external projects. Totoo ba yan, Miss? Ang galing. Rar na magkaroon ng ganitong sipag si Miss. Itaas ko ang 2 kamay ko sa pagsang-ayon. Si Gu Shengsheng ay hindi pwedeng pumasok sa kumpanya. Gu Shangshang, gusto pumasok sa kumpanya. Ano ang strategic decoding? Ano ang organizational efficiency? Wala kang alam sa mga yan. Ano dahilan mo para maging pinuno ng kumpanya? Hindi ka pa pumunta sa kumpanya dati. Si President Gu ang nag-asikaso ng negosyo. Tinutulungan siya. Bigla mong gustong bumaba.
Gusto mo bang sumama itong 1,000 tao sa walang makakain? Oo. Isang walang kwentang pamana. Karapat dapat ba mag-manage ng kumpanya? Sabi niyo, tama di ba? Hayaan, hindi marunong mag-manage sa atin. Namang laro ito, di ba? Oo. Hindi kami paya. Nagpapalabas ka ng kalokohan. Ang aming dalagang Panginoon ay tunay na tagapangasiwa ng kumpanya, kailangan ba ninyong sumang-ayon? Ikaf PA. Ano ka BA? Isang tagapag-alaga lang at nanghahawak ka pa dito. Ang aming dalagang Panginoon ay tagapangasiwa. Kung gusto niyang pumasok sa kumpanya, wala siyang problema. Pwede namin turuan. Itong mga matatanda, dapat na silang pinalayas lahat. Pero, maraming ayaw pumasok ka sa kumpanya. Sing-sing. Ikaw ay nagpipili pa rin. Di ka natatakot sa galit ng tao. Ayaw tumira dito. Umalis na lang. Mag-isa lang mahirap kung walang suporta mula sa mga empleyado. Kaya mo bang panatilihin ang posisyon mo bilang chairman? Bakit di ka rin umalis? Sakto, magbigay daan para sa dalagang amo. Ikaw. Kahit ano pa man. Gu siyang. Kapag pumasok ka sa kumpanya, kailangan mo magpakita ng resulta at patunayan na kaya mong maging leader. May seminar sa susunod na buwan. Olsen Group, kasali rin. Kung kaya mong makuha ang investment, ako ang unang ihalal ka sa pamumuno. Kung hindi, maging masunurin ka na lang sa bahay. At maging senyorita mo. Umaasa ako na ang ikalawang tiyuhin ay tutuparin ang pangako. Chuting Shindanakat, Gu Shang Tanga. Ay nasa control mo, DBA, sabi mo ang posisyon ng general manager ay sayo, pero ngayon. Bumalik si Chuting Shin, nawala ang posisyon, nahuli si Zhangya, pamaning kayo. Para sa conference, ang Gu Group ay pag-aariin ni Gu Shengsheng. Di ko alam kung bakit nagbago si Gu Shengsheng, pero sa conference, panalo ako. Maniwala sa akin. Kigo. Ngayon bibigyan kita ng pinakamagaling na team. Pinakamataas na kalidad ng mga resource. Kung magka-problema uli hindi ako papayag. Sa summit, sisiguraduhin ko na matatalo si Gu Shengsheng. Senyorita, nasaan ang sakit? Pasensya na, senyorita. Medyo masakit ito, tiis lang. Shu Tingchen, galit ka ba sa akin sa ginawa kayo noon? Hindi pa, senyorita. Kahit ano gusto mo, tutulungan kita. Kailangan lang maging makinang mula sa taas. Magpatuloy ka lang kumislap, tutulungan kita alisin lahat ng balakid. Chen ang magdadala. Tingnan mo, papababain mo siya para sa akin. Gu Shengsheng, bakit ka ganyan? Nagmamadali akong pumunta sa kumpanya. Nandiyan ang sasakyan mo. Gu Shengsheng, iniinsulto mo ba kayo? Noong una, sabi mo sumakay ako papuntang kumpanya. Ang binigay ko sa'yo, pwede kong kunin anytime. Chairman, nandito pa kayo. Ipatawag ang shareholders para Yung chairman ang magpupulong, lahat pumunta sa meeting room. Tara na, Ano ang gazemo? Hindi ka magaling. Pagdating ng conference sa isang buwan, tingnan natin kung paano siya magiging mayabang. binigyan ni Guching ang proyekto sa AI si Lin Shui. Sakto SA. Pagkatapos ng conference, ilalantad, Sa conference, kailangan mo ay produktong maayos at madaling matapos. Sa maikling panahon,
Maganda itong proyekto ng bagong Punuan na ang merkado ng bagong enerhiya, hindi kasing laki ng potensyal ng artificial intelligence. Sunod na, Maganda ito. Smart band na may pinakabagong biosensor, mababa ang gastos, malaki ang kita. Klasikong maliit na puhunan malaking kita. Backup pwede rin ito. palette na lang. Hindi na kailangan tingnan ito. Itong proyekto, naipark na natin ito noong simula ng taon. Matagal ang investment. Mahaba ang proseso, wala tayong magagawa sa mabilis na panahon. Zunot na. Teka, piliin na natin yan. Ma'am, baka hindi nyo lam sitwasyon. Itong AI na proyekto, hindi mature teknolohiya at hawak ibang Yon ay hukay ng pera. Naalala noong nakaraang buhay, si Lin Sui ay naging Hindi pa umabot ng isang buwan dahil sa lie algorithm. Nalugi siya ng malaki. ang proyekto na sinuko ni Lin Sui ay pinondohan ng ibang kumpanya. Wala pang isang buwan. Nakagawa na sila ng Kumita ng higit Ma'ams, kaming tatlo ay nagkasundo na huwag gawin ang AI algorithm na ito. Kapag ginawa mo ito, sumukong hindi lumalaban. mga tito, huwag mag-alala, tiyak kong magtatagumpay ako. Ma'ams, sa mga proyekto sa harap, pumili ka na lang ng kahit alin, pero ang AI algorithm na ito, huwag mo talagang gawin. Tama si Lao Liu, ito'y isang jacket na walang hangganan ng gastos. Hindi ito matatapos sa loob ng isang buwan. Hindi ko maintindihan, Miss, bakit mo tinanggap ang alok ni Gu Qing'an? Kung ako sa'yo, palayasin mo na lang yung matandang aso. Anong ZBNG Investors Meeting? Matagal na sa kumpanya si Gu Qing'an. Bago ako, walang karanasan. pagkatapos tatanggalin ko. Siguradong magulo ang Gugro. Kaya kailangan ko munang makamit ang magagandang resulta para kilalanin. Ira, Pero hindi mo kailangang tumalon sa apoy, Miss. Itong sablay na proyekto. isang buwan. Nangangako ako na may isa sa katuparan ang AI algorithm sa loob ng isang buwan. Sa panahong iyon, ang optimization ng impormasyon, smart recommendations, at risk management ay magiging cash cow ng Gugro. Mga tiyo, hintayin niyo lang ang magandang balita mula sa akin. Shooting Chen, Samahan AKO SA. Oo. Ang batang dalaga ay hilaw pa sa pamimili. Sa aking karanasan sa pamumuhunan, sa tingin ko proyekto. Hindi matatapos sa loob ng isang buwan. Tila kailangan natin magsugal ngayon. boss, isa pang venture capital ang tumanggi. Sabi nila impossible ito. Pero hawak na namin ang core technology ng AI. Mas kaunti pa sa isang buwan, magagawa ito. Tinalo na natin ang pinakamahirap na bahagi. Talaga bang susuko na tayo? 2 bilyon, hindi yan maliit na halaga. Mahirap palaga silang kumbinsihin na mag-invest. Kung wala na tayong pundo, kailangan na nating isara ang studio. Ako na ang mag-invest. 3 bilyon, sapat ba? 3 bilyon. Todo BA2? Ako ang chairman ng Gugro. Kapag sinabi kong 3 bilyon yan. May isa lang akong kondisyon. Ano pong kondisyon? Sabihin nyo lang. Bago ang pulong sa susunod na buwan, gustong makita ang final product. Dapat pumasok sa internal testing at siguraduhin pagiging Kikilos kami agad, kahit maglupasay na kami. Gagawin namin yan para sa inyo. Chiting Chen, bakit hindi mo itanong sa akin kung bakit gusto kong mag-invest sa AI algorithm? Alam ko lang na ikaw ang panalo, sinasamahan kita magdiwang. Kung talo ka, tutulungan kita alisin ang lahat ng sagabal. Dumating na tayo, bumaba ka na. Siyang. Narinig ko na nag-invest ka sa lie algorithm project. Kausap ko mga kasama sa project team. Yung project DETI ay na-evaluate ng 3 milyon. Walang may gusto noon. Sheng, baka niloko ka ng mga tao sa studio na iyon. Paano kung magpatingin ako? Saan galing ang aso na nag-ingay sa harap ko? Gusheng, huwag mong kalimutan na una kang nag-betray sa akin. Kaya huwag mo akong sisihin sa pagkilos ko. Pagkaraan ng isang buwang na fundraising event, tingnan natin paano mo ako matatalo. Sa salud. Sergu, AI algorithm test score 9.8. Nagawa na. Kung wala ang bilyon mo. Matagal kaming gutom. Ikaw magbigay ng pangalan sa aming AI algorithm. Magbigay ng pangalan? Tatawagin itong Apocalypse. Magandang pangalan, karapat dapat sa 3 libra ng buhok na lagas. Cheers! 3 araw sa conference, debut ng Apocalypse AI. Maghanda ng mabuti. Utayak Yen. Chairman,
Sa wakas nahanap Ang sayo sa tagapagligtas. Siya ang bodyguard. Ng chairman ng Si Chu Tingshen. Bagong ING Tionki na sa Shinaran. Plano kong makipag-collaborate, hindi ko inaasahan na. Ang tagapagligtas ko ay nandoon din. Ayusin ito, gusto kong pumunta sa China ngayon. Oo. MR Song, ito si Lin Chu, ang namamahala sa aming AI product sa pagkakataong ito. Nakita ko na ang produkto ni MS Lin, kung hindi dumating ang Chanki AI, siguradong magiging number 1 ito sa conference. Sober ka namang magpraise Mr. Song. Malakazong Tianchi AI. Nakadepende ang AI product KOSA Tianchi AI SA. Ang programang nadagdagan sa oras hindi ko alam. Aling kumpanya ang nasa likod ng pagunlad ng Apocalypse AI, maaari mo bang ipakilala? Hindi ka o rin alam. Kamihan dito para sa Apocalypse AI, sa pagpapakilala ng produkto. Malalaman natin. Sorry, MR Gu, nadulas ako dahil madulas ang daan. May damit akong handa para makapagpalit ka. Siege. Ang lakas mong dalhin ang bulok na algorithm sa FAIR. Apocalypse AI alam MOBA scoring 9.8. Algorithm efficiency tumas ing 300% SA Super AI. Ang artificial intelligence produkto ay dahil ang algorithm ng Apocalypse AI ay nagdobo ang performance. Sayang ang 3 bilyon sa pag-aral ng AI algorithm. Baka ni hinlalaki ng Apocalypse AI, hindi makakatalo. Gayon tingnan paano makukuha ang investment mula sa Osense Group. Ang Apocalypse AI talaga ang unang pagpipilian ng OSENS. Paano nasisigurado na ang Apocalypse AI ay hindi ko kinarir? Tagumpay ng Apocalypse AI. Imposible magawa ng wala 3 o 5 taon. AI algorithm sa kamay mo. Sa loob ng 1 buwan magagawa mo ang perfect na produkto. Una Xing Tong Katabi MOBA talaga ang researcher SA AI algorithm na. 2. Kung hindi ko alam, baka inakala kong pulubi lang siya. Kailan naging sukatan ng kakayahan ng tao ang kanyang itsura? Ang tao ay nagiging maganda dahil sa dami, katulad ng kabayo sa pangkabayo. Yung mga Ang kahit anong ang basura ay dapat nasa basurahan. Gusto kong makita paano mo makuha ang pondo ng Osen Group. Tingnan natin sino ang matatalo sa pagkakataong ito. Linsu, ipapakita ko sa iyo na mawawala lahat sa iyo. Isa. Malapit na magsimula ang investment conference. Lahat ay ayusin ang kanilang upuan. Guzong, papalit ako ng damit. Magkita tayo. Sige. Sandan mo ang lalaki na may salamin, pigilan mo siya. Gusheng, hindi makakapunta ang tagapagsalita sa entablado. Tingin ko paano mo asikasuhin ito. Miss, may project na tinatawag na Apocalypse AI na sumali sa investment fair. May kampiyon sa kaba? Huwag mag-alala, Uncle Lou. May dawala AKO. Halos sa lahat, ako si Lin Fu, ang project leader ng Lai Products. Ang data ng aming Lai. Dumagamit ng Apocalypse Lai 3-dimensional reasoning model na itagumpay ng malampasan ang mga Lai products sa merkado. Tingnan nyo ito. Dito sa amin, makikita nyo. Dito ang aming data. Napakamahusay ang produkto. Napaka kahanga-hanga at nandito pa sa kabila. Tingchen, hanapin si Lini. Maraming salamat sa lahat. Diyan nagtatapos ang aking presentasyon. Sunod, pakisuyong tanggapin si Linyi pa magpaliwanag. Palakpakan. Linyi. Si Lini karelasyon mo? Pumunta lang siya sa banyo. Pero hindi ko Hindi pa sila bumaba. Ang hindi pag-akyat sa entablado ay nangangahulugang pagsuko sa pulong para sa promosyon. Senyorita, Young AI algorithm MO. Hindi kasing ganda. Huwag nalan, nandiyan ba si Linyi? Ponsina. Mga hindi akyat sa entablado sa tamang oras ituturing na nagkusang sumuko sa pagkakataon. Huling tawag na. Nandiyan ba si Linyi? Paparating na ba siya? Saan na pumunta ang taong ito? Yung namamahala ng Lai algorithm mo, baka alam niya na basura lang ang nagawa niya. Kaya na, nagtatago siya at hindi akyat. Anong gagawin ko? Alam kayo ang Apocalypse. Kailangan si Linyi paliwanag prinsipyo ng opera. Pag wala si Linyi, ibig sabihin ay kusa ng sumuko. Hindi pwedeng sumuko sa mga susunod. Ako na. Gu Shang, akyat ka para mapahiya tayo. Miss, kabisado mo ba ang AI? Isa lang. Isang taong inisip kumain, uminom, Paul Kangalam. Senyorita, Hindi ito biro. Ikaw ang chairman ng Group, ikaw ang mukha ng kumpanya. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko.
Ang aking kasamahan ay nagkaroon na aksidente kaya ako ang sasalo para ipaliwanag ang aming produkto. Patawad muna sa lahat. Hindi ako eksperto. Kahit kanina lang, hindi talaga ako ang speaker. Kaya wala akong inihandang speech. Hindi ko rin nagawa ang ET. Nakakahiya naman, bakit ganito katawa-tawa? Walang paghahanda. Paano matatalo si Linsue? Sinabi sana huwag piliin. AI algorithm proyektong ito. Talagang hindi nakikinig si Ayos lang itong nawala ang lahat. Lakas loob lang umakyat ng stage nang walang kahit anong paghahanda. Mag-stand up comedy ba siya hahaha? Siya ang chairman ng group, maagang namatay si Old Gu. Kung ako rin may ganitong anak, baka mamatay rin ako sa inis. Gu Shengsheng, gusto mo bang ipahiya ang buong Gu Group? Bumabag ka agad. Kahit hindi ako handa, kaya kong ilarawan ng direkta ang mga nilalaman na aming produkto. Hello, pwede mo bang ilabas ang ET ni Linsu para sa akin? Sim Gu Shingshing. Paano nagagawang sabihin ang ganyang bagay? Matagal nang hinanap ang paggapangan sa hiya. Gumamit ng EET ng iba para sa presentasyon? Ngayon ko lang ito nakita. Itong Miss Gu ay talagang bago sa lahat. Nang pamantayan ko, Mga kaibigan, hindi ako nakapaghanda maaga. Sa panahon ng beta testing ng produkto, nakatanggap ito ng positibong feedback mula sa mga user. Aspeto ng pagbabalik-tanaw ng datos ng produkto. Napakakapansin-pansin. Halimbawa, ang ET ni MS Linsue. Ipon ng content ng aming produkto. Ang aming produkto ay tinatawag na Tianqi. Hindi maaari grape Tianchi sa kanila? Paano ba naman yan ito na ay Tianchi? Imposible. Paano magiging iyo ang Tianfi? siya ang gumawa ng naku, mali ang tingin ko. Hindi ko akalain na kaya ni Miss gumawa ng AI. Ang apokalipse ay hindi kailanman magiging sayo. Ikaw na lang na puro kain, inom, at laro ang inaatupag. Anong kakayahan mo? Alam kayo na yan. Hindi mo kayang gawin ang apokalipse ay. Gaano kagaling ang algorithm ng Apocalypse AI? Natatapos nito ang 3 oras na computation sa loob ng 0.3 segundo. Hindi kasama kaya nitong lampasan lahat ng algorithm sa mundo. Kahit ang MIT Laboratory ay umamin na ito ay isang groundbreaking na pag-unlad. Ikaw na di marunong mag-program. Ang lakas mo mang angkin. Hindi ko alam ang mga technical na termino, pero huwag mong kalimutan na kayo ang sumuko sa proyekto ng Apocalypse AI. Ako ang nag-invest sa Apocalypse AI kaya ito na sa katuparan. Tama ang sinabi mo. Sa investment, kailangan ng tiyaga at tingin. Dati akong nagkamali sa proyektong ito. Si Mrs. ang nagpilit na mag-invest, pinatunayan nito ang kanyang kakayahan. Bilang leader ng Gugru, Hindi rin ibig sabihin na ininvestan niya ang Apocalypse AI. Ang kasanayan ng AI algorithm nito ay kailangan ng 10 taon na pag-developer, kayo na may simpleng team. Hindi ito maaring matapos. Sino mang nagdududa ang dapat magpatunay. Sabi Apocalypse AI hindi ko produkto. Kunin mo ang ebidensya. Walang kailangang ebidensya, malinaw sa opisyal na ulat ng kumpanya. Ang AI algorithm project ay imposibleng matapos sa isang buwan. Ikaw na naglilibot lang buong araw para bumili ng bag. Paano bigla? Nagawa ang Apocalypse AI. Kalikohin yan. Ay medya kaibigan, anggap Anong konsepto? ang algorithm nito kayang-kayang suriin ang data ng 7.8 bilyong tao sa mundo. Modelong panghinuha mas mahusay kaysa NASA. Sa puhunan mong 3 bilyon. Kahit pangbayad sa kuryente ng data center ay kulang. Senyorita, ikaw ba ang may gawa ng Apocalypse? Tayo ay kailangan huwag padalos-dalos tumanggap ng produkto ng iba. Kung hindi, pamilya natin malalagay sa kahihiyan. Tech World ay hindi para sa'yo maglaro. Pumaba ka na. Bumaba, bilisan Montag. Huwag mo sayangin oras namin. Aber, sino KBA? Nagpapanggap na text yan. Bumaba ka na. Pushing-shing. Alam ko kung ano ang kaya mong gawin. Gayon wala ka namang pruweba na iyo ang Tianfilay. Pimapag ka na agad. Nandito ang ebidensya. Nandito ang ebidensya. Hinay-hinay, kadi ako nakapunta sa lugar dahil sa isang waiter. Wag ka makalala, nahuli ko na yung waiter, malalaman natin kagat kung sino ang nasa likod nito. Binata, sinasabi mo may ebidensya ka na ikaw ang gumawa nitong apocalyptic AI. NASA Kinonge Source Code NG Apocalyptic AI. Basta na lang kumuha ng USB. Sa tingin mo makakalusot ka na. Ang sistema ng Apocalyptic AI, pandagdigang AI, ay may natatanging sistema ng pagsimula. Naglagay ako ng voice recognition system dito. Mr. Ang Apocalypse AI ay ginawa mo kaya dapat ikaw ang magpasimula. Ano ang dapat kong gawin? Sabihan mo lang Apocalypse AI, Maximula. Apocalypse AI, Magsimula. Apocalypse AI, Magsimula. Bas nandito na kayo.
Grabe, Toten Gang Apocalypse AI. Apocalypse AI ang produkto mo. Bakit? Huwag isipin na nanalo ka na. Huwag kalimutan, ang kondisyon para makapasok sa group ay makuha ang pamumuhunan ng Olsen Group. Mayroong Apocalypse A. Paano pipili ng iba ang Orson Group? Hindi ba narinig si Presidente Song kanina? Apocalypse AI ang unang pinili ng Orson. Tingnan natin kung sino ang pipiliin ng Orson Group. Bakit siya sobrang kumpiyansa? May plano pa kaya siyang iba? Gayon ipapakita ang mga produkto. Narito si Presidente Song ng Orson Group. Ang pinili ng Orson Group para sa investment ay Artificial Intelligence ni Miss Lin Xue. Sa susunod na buwan na kaganapan ng pamumuhunan, ang presidente ng Olsen Group, Song, ay kasosyo ko. Hindi mahalaga ang produkto. Paano man ang produkto, ako magiging nanalo. Kailangan mahigpit hawakan ang pagkakataong ito. Huwag hayaang makapasok si Gu Shengsheng sa Gu Group. President Song, ang halaga ng Tianqi AI ay kitang-kita ng lahat dito. Gusto mong takbeng? Patingin sa ophthalmolohista? Walang takit. Paano mo kwenestyon ang desisyon ni President Song? Sino kabiye? Tanggapin ng pagkatalo. Gu Shengsheng, hindi ka maaring pumasok sa Gushi Group. So, matagal na pala kayong magkakasabwat. Hindi ka ba natatakot na sabihin ko ito sa headquarters ng Olsen Group? Ang taong kausap ko ay ang chairman ng Olsen Group. Sa level mo, mahirap mo siyang makilala. Natatakot ba akong isumbong mo? Sa branch ng Olsen Group, ako ang boss. Gu Shengsheng, ikaw ang nagbigay ng pangako noong una. Simula ngayon, ako na ang magtatangan. Ang lahat ng gawin ng Gushi Group, manatili ka na lang sa bahay. Huwag kang mag-alala. Si Unko ay bibigyan ng pagkain. Gu Qing'an. Naglalakas loob ka, senyora. Kahit anong mangyari, chairman siya. Anong karapatan mong hindi siya papunta? Sino ang susuporta sa kanya bilang chairman, bukod sa matatandang kalalakihan? Ang posisyon ng general manager ay sa akin pa rin. Maghintay ka, itataboy ko ang mga matatanda dito sa isa-isa. Para may kasama ka. Nag-invest ako sa Tianqi AI. Chairman. Chairman. Chairman ng Olsen Group, tingnan mo kung ayos ang nekti ko, General. Sigurado pumunta ang chairman para sa iyo. Kung makakabutihin ang pakikipag-ugnayan, madali ko mapamunuan ang group. Ang chairman hindi madalas pumunta rito sa branch. Bakit naman? Pumunta siya rito ng dahil sa iyo. Chairman. Bakit po kayo nandito? Paano ko malalaman na kaya mo mag-isa? Ikaw na pala ang namumuno sa kumpanya. Ah, Go, papalapit na ang chairman sa iyo. Magandang araw, Chairman. Matagal na tayong hindi nagkikita, Xiao Chu. Chairman, ikaw? Kilala mo ba itong bodyguard? Isa siya sa mga nagligtas sa akin sa Southeast Asia. Dumating na ang mga bagay, tapusin mo na. Chu Tingchen, ikaw na naman? Mali na Chua. Matagal kitang ginanapa, di ka wakalan. Ikaw ay taga Warren din. Oh tama. Kumusta na ang iyong Lauhua, Wag na pag-usapan ito. Naizugan ka? Naizugan ka? Xiao Chu. Ito ang binibining tinutukoy mo, di ba? Hindi lang basta nasugatan si Xiao Chu, ganito rin kahaba ang hiwa. Nakakapit talaga ang batang ito. ibinalik ko na sa iyo ang mga paninda. Ayos lang, naghilom ang sugat. Tagapangulo, sinabi mo lang na gusto mong mamuhunan sa Tianqi AI. Pero sabi ng pinuno ng inyong sangay, mas gusto niya ang artificial intelligence. Nagmadali papunta sa investment conference dahil sa balita ng beta test ng Tianqi AI. Napakahalaga ng Tianqi AI sa transformasyon ng ating Olsen Group. Kailangan natin itong ipanalo. Tagapengulo. Nakuha ang Apocalypse AI team na pinuhunan ko. Gayon, opisyal na natin itong Pero, Maaring mas matuwa si Song ng kumpanya ninyo sa artificial na intelihensya.
na kaya mong iwanan. Hindi piliin ang Apocalypse AI. Dong Dong, Chairman, Gu King. Tumahimik ka. Ikaw ay natanggal sa trabaho. Pasensya na, MS Gu. Ang mga tauhan ko ay magulo. Masaya akong makipagtrabaho sa inyo. I kinarangel kayo. Why, ngayon pwede nang bumalik si Miss sa kumpanya. Si Emperor. Dito lang, ganito lang. Itong opisina. Ginamit ko ito ng 3 taon. Maraming iba pang bakanteng opisina. Anong karapatan mong agawin ito? Dahil hindi ka karapat. Luyaw ko isa kalang aso anay gu shing. Akala mo dahil general manager ka maatrasan mo AKO. Anak ka lang ng yaya, Lahat ng kinakain, sinusuot at galing sa awa ng dalaga. patibay. Ibinigay sa'yo ng dalaga. Pero ano ginawa mo? Trader ka, wala kang utang na loob. Wala kang pakialam. Walang proseso na pag-aproba kaya nang agaw ka ng opisina ko ano gusto mong mangyari. Sinabi ko kay Tito Liu na gamitin ang opisina. May reklamo ka ba? Ito ang opisina ko nagtatrabaho ako dito ng 3 taon anong karapatan mo? Dahil ako ang tagapangulo. At ikaw ay sinibak. Linsu umaasa sa tiwala ng tagapangulo. Namamayagag sa kumpanya. Nating gumamit na peza na kumpanya pa dapat noong una, tiwala sa kanya ang chairman. Tinaas siya mula sa pagiging Hanggang sa maging manager. pero sinuklian niya ito ng panlalamang. Tunay ngang wala siyang utang na loob. Ako manager ng kumpanya, wala karapatan na tanggalin ako. Lindsay, lahat ng posisyon mo sa kumpanya. Sweldo mo, pati mga damit na suot mo. Mga bag na gamit mo, lahat galing sa akin. Gayon, kunin ang mga gamit mo at umalis ka sa lugar ko. Tendano, Wala AKO. Wala ka. Gusheng, huwag kang magmayabang ng agad. Kahit wala ka, mabubuhay pa rin ako ng maayos. Inabangan KO. Kung paano ka mabubuhay na maganda. Senyorita, palayasin si Lin Sue, unang hakbang lang. Si Gu King An ay namamahala sa kumpanya. Espesyalidad niya ang paggamit ng iba para gawin maruruming gawain niya. Mag-ingat sa Alam KO. Sa mga taon, nahikayat ni Gu King An ang maraming tao sa kumpanya. Ang mga maruruming Hindi ginagawa ito kahit kailan. Walang ebidensya sa kanyang krimen. Pinaghihinalaan kong namatay ang mga magulang ko sa aksidente sa sasakyan ilang taon na siya ang may gawa nito. iniimbestigahan ang sanhi ng pagkamatay ng magulang mo. May nakita akong mga pahiwatig noong nakaraan sa Timog Silangang Asya. Gumaling na ba ang sugat mo? Tingnan KO. Nagtamo lamang ng minor na pinsala ang dalaga at gumaling na. Huwag gumalaw. Kuting Chen, sinusuway mo ba ang mga utos ko? binibini. Ito ang pinangyarihan ng sunod. Maari mo bang iligtas? Bakit hindi sinabi ng lopong ito? Masakit eh? Para sa kapakanan ng dalaga. Chu Tingchen akin ka. Hindi kita hahayaang masaktan. Opo, Binibini. Tara na. Wangma, inilagay mo iyan. Ilabas ang alak na burgundy mula sa France para ipagdiwang pagbili ni Xiao Tzu sa Osen Group. Mamuunan. Ang Ausen Group ang mundong iyon. Unang grupong pinansyal, hindi akalaing si Xiao Tsue ay ganito kagaling. Dapat natin itong ipagdiwang. Napaka-talented ni Xiao Tzu. Balang araw asa ang anak ko sa kanya. Tara, ngayon ay espesyal na araw. Lin, ipakita mo sa amin ang iyong granding handaan. Wala namang pakasigu shengseng kahit gawin monta. Sige, lahat na ayos na. Wangma, pakiayos na yung bluefin tuna at yung puting truffle na Italia. Iberian ham, Japanese wagyu. Ihanda mo yan. Tingnan mo sila. Aba, parang pamilya sila ng mga Ilang milyong halag. Hinahakot ng ganon-ganon lang. Wala akong pakialam kung sumobra. Isang pamilya ng mga vampira. Darating din ang karma. Pauwi na si Xiao Tzu. Oo. Handa na tayong lahat. Ihanda ang mga paputok. Magdiwang tayo sa matagumpay na proyekto ni Xiao Tzu. Okay. Tara na. Congrats, Xiao Shiwe. Tagumpay ang proyekto. Sino ang nagsabi sa inyong gawin ito? Xiao Xue. Surpresa ba? Grabe. Ngayon, talagang nagtipon tayo para ipagdiwang ka. Sa paggamit ng puhunan mula sa Olsen Group.
Nga, ang galing mo. Dapat mong kulungan ang pinsan mo na makahanap ng magandang trabaho. Sa gusto sa Olsen. Si Yao Tsui. Araw-araw kang nakikipag-usap. Mga anak mayaman. Pakilala mo ako na magiging partner. Xiao Tsue, nakakuha ka ng puhunan mula sa Olsen Group. Ikaw na ang malaki naming biyaya sa pamilya Lin. Kailangan mo talagang tulungan ang lahat. Sinong nagsabing nakuha ang puhunan ng Osan? Sasabihin ko sa inyo. Hindi ko nakuha ang puhunan galing sa Osan. Pinali ako and I Gushengsheng. Ano, pinales ka ni Gu Shengsheng? Di ba best friends kayo ni Gu Shengsheng? Bakit ka niya pinales? Nagtrabaho ka na matagal para sa Gukor. Zia si Gu Shengsheng, ginawa niya ito. Hindi ko matanggap. Hindi ko yan matanggap. Ako ang nagtanggal kay Lin Sue. Ano ang kaya niyong gawin sa akin? Ako ang nagtanggal kay Lin Sue. Ano ang kaya niyong gawin sa akin? Saktong dumating ka, gusto kong marinig kung bakit mo tinanggal si Xiao Tsue sa trabaho. Huwag mong kalimutan. Si Xiao Tsue ang palaging nag-alaga sa Gu family para sa'yo. Nasaan ang konsensya mo? Wala akong konsensya. Pinabayaang libre kumain ang mag-inang Lin Su sa bahay ni Ga. At kayo, ginagawa ko rin ang lahat dahil kay Lin Sue. Binigay ko sa inyo. Pinakain niyo lang sa aso. Lahat na ito ay nararapat kay Xiaozi at sa akin. Kung hindi dahil kay Xiaozi pumasok sa sunog para iligtas nun. Buhay ka pa ngayon, tama nga. At ikaw pa naman ay isang prinsesa, hindi ko akalaing wala kang utang na loob. Tredor. Gu Shengsheng, ganito mo tratuhin ang iyong tagapagsalba ngayon. Tingnan mo kung paano kita paparusahan. Gu Shengsheng, ano ang balak mong gawa? Si Xiao Tsui, ang iyong tagapagsalba ngayon gusto mong magbayad na masama. Si Lin Sue ang nagligtas sa akin noon. Ikaw na. Siyempre ako ito, nakalimutan mo ba? Noon sa sunog, nakita mo ang pendant, nalaman mong ako ang nagligtas sa'yo. Suot mo ang pendant. Ang pangit tingnan. Anong ginagawa mo, Gushenshin? Sigurado ka, Nasa'yo ang pendant na yan. sino pa kung hindi sa akin? Naalala ko, nasunog ang baywang nung nagligtas sa akin dati. Bakit walang sunog ang biwang mo? Dahil hindi naman ikaw ang nagligtas sa akin. Ang nagligtas sa akin ay shooting. Hmm. Alam na niya lahat. Alam na Naya. Posing. Shooting chan. Itapon niyo lahat ng gamit nila palabas. Ito ang huling Bababalaan ko ang pamilya Lin. Kapag nagpanggap kayong tagapagligtas ko, may naghihintay na pangkat ng abogado para sa inyo. Gushengsheng, pag-isipan mong mabuti. Kung papaalisin ako ngayon, hindi na ako babalik kahit magmakaawa ka. Huwag mag-alala, hindi mangyayari yan. Xiao Xu. Ano NG Nanjiari? Pinaleya Kanigu Shengshe na. Pagkatapos nun, anong gagawin? Hindi ako naniniwala, Pong Gushengsheng, na hindi ko kayang mabuhay. Shooting chan. Bakit ang tenga mo? Maraming taon na. Bakit hindi mo sinabi na ikaw ang nagligtas sa akin? Itong palawit. Pero bakit napunta kay Lin Sue? Noon. Galit ang senyorita sa akin. Kung malalaman mong ako ang nagligtas sa'yo, tiyak hindi ka masisiyahan. Ginawa niya iyong dahilan para kunin ang kwintas. Senyorita, kung sino nagligtas sa iyo, hindi na ayon mahalaga. Ikaw ay ligtas at masaya, yan pinakamahalaga. Noong araw dahil sa udyok ni Lin Sue. Naiinis ako sa mga bodyguard na iniasin ni Papa. Pero hindi ko akalaing siya pala. Ang napoprotect Napakatagal na. Senyorita, Ikaw. Gayon, sa tingin mo ba ay ayaw mo pa rin sa akin? senyorita, noong taon na yun, ang sunog ay kakaiba. Pinaghihinalaan si Guking An ang nandyan siya sa kumpanyang iyon. Baka balakin niyang gumanti sa'yo. pasensya na pa ma'am. Nakaka-freeze na ang card. Impossible yan. Pakisubukan niyo pong mag-swipe uli. Lahat ng cards ay hindi gumagana. Xiao Xue, Itong. Lahat ng mga card na ito ay makapangalawang card ni Gushengsheng. Maligayang pagdating, Jinonggu, sa inyong pagdating. Xiao Xue.
Gusto mong magpakumbaba at humingi ng tawad kay Gusheng. Magkarelasyon kayo ng maayos, siguradong patatawarin ka niya. Gusto mo bang magmakaawa? Nanaginip ka. Anong gagawin natin ngayon? Hindi magamit ang car, hindi matirhan ang bahay, hindi ako pwedeng tumira sa ilalim ng tulay. May kilala akong deti kong boss. Maganda ang aming ugnay. Pwede silang tawagan para humiram ng pera. Sigurado akong papayag sila. Ho, Mr. Zhang. Ako si Rinks. Nalala mo pa PAAKO? Kamusta? Mr. Lee. Ako si Rinks. Medyo gipit ako sa pera kamakailan. Gusto kong makahiram ng pera sa'yo. Ano sa tingin mo, Miss Lin? Akala mo pa rin ba ikaw ang paborito sa Gu Corporation? Mr. Chen. Ako si Rinks Sue. Lin Shue. Keo ito. Asong ululong pinatalsik ng pamilya Gu. Lumayo ka sa akin at huwag mo akong idamay. Isang grupo ng mga mapagsamantala. Xiao Xue. Ano ang gagawin natin ngayon? Ahanapin kayo asay guchingin mamaya. Hindi niya ako pwedeng pabayaan. Shuelin Piemonte K. Guchingen. Tulad ng inaasahan ko. Si Sulin ay matagal nang kasama ni Gu King An. Maraming dapat ikompromiso si Gu King An, Sai. Hindi ko makikita na makita silang mag-away. Paano kang pagsama sila para labanan ka? Gusto ko siyang labanan. Kapag mas marami siyang galaw, mas marami siyang pagkakamali. Huwag magalala, senyora. Habang nandito AK, walang sinuman ang makakagalaw sa iyo. Manager Gu. Ginawa ko ang napakaraming marumi na gawain. Ngayon pinalayas ikaw ay gushing. Hindi mo ako pwedeng pabayaan. Ang mga ginawa mong bagay. Anong kinalaman ko doon? Nasaan ang ebidensya? Aksidente na magulang ni Gusheng, yung tang gumawa dati. Ay may iniwang kopya sa akin. Naniniwala ka ba na pwede kita ang patayin ngayon? Pari na ikaw. Agad na mapupunta ang ebidensya kay Gusheng. Lin Shue, Madaleno Kahneman. Sa buong buhay mo, asahan ba yung 10 milyon? Ano ang ibig sabihin ng Gu? Ang halaga ng Gu Group ay 100 bilyon. Matulungan mo akong tanggalin si Gu Shengsheng. Kalahati ng Gu Group ay magiging SAIO. Gusto mo bang malaman ang tungkol sa pagkamatay ng magulang mo? Bukas ng 2:00 ng hapon, magdala ka ng 5 milyon cash. Mag-isa kang pumunta sa site ng Gu. Ibibigay ko sa iyo ang ebidensya. Kung hindi, sisirain ko ito. Miss, ang virtual na numero sa abroad ay mukhang kay Lin Sue. Hinabol ito ng mga tao ko. Ang pamilya ng kriminal ay nagbigay ng ebidensya, pero matagal nang kinuha ng iba. Hindi inasahan na si Lin Sue iyon. Makhang. Matagal na niyang alam na si Gu King An ang gumawa nito sa mga magulang mo. Mukhang hindi na sila makapaghintay. Tingchan, bukas papunta sa construction. Hindi pwede, senyorita. Huwag kang pumunta mag-isa sa construction site. Nagkaisa na sina Gu King An at Lin Sue, baka bigla kang saktan. Tingchen. Ako ang chairman ng Gus Group. Hindi ako pwedeng laging protektahan mo at ni Uncle Liu. Darating ang araw na kaya ko tumayo sa... Huwag kang mag-alala, hindi ko sasaktan ang sarili ko. Ganito Teo. Gu Shengsheng. Mag-isa ka pumunta. Sisirain ko ang ebidensya agad. Huwag mag-alala, tungkol ito sa aking mga magulang. Tutuparin KO ang Pangako KO. Ang sasambot ng kuliglig ay ang ibon sa nayon. Kailangan kong malaman. Ang totoong nangyari sa pagbayarin ang may kasalanan. Ang lakas ng loob mong Tama ang hinala ko. KO na. Dinala ko ang pera, sabi nyo. Kaya ano nga ba talaga ang katotohanan sa pagkamatay ng mga magulang ko? Si Gu King An ba ang pumatay sa mga magulang ko? Kinuha na namin ang pera. Pero gusto mong malaman ang katotohanan sa pagkamatay ng mga magulang mo. Hindi ganun kadali. Gusheng, ikaw ang naglagay sa akin sa ganitong kalagayan. Gusto mo pang malaman ang katotohanan sa pagkamatay ng tatay nanay mo? Lin Shue, kung nasaan kalagayan kang gayon, ay kagagawan mo mismo. Karapatan mong mag-akusa sa akin. Gayon ikaw ang humihingi ng tulong. Pag humihingi ka ng tulong, dapat may tamang asal ka.
Lin Shue. Hindi kita kailanman pinagkakautangan, kundi ikaw. Matagal ka nang nakikipagsabuatan kay Gu Qing'an, gusto mong kunin ang kumpanya ko. Itinuring ni Gu Qing'an ang Gu Group bilang sariling ari-arian. Anong kakayanan ko para labanan siya? At ikaw walang galing at tenga. Siyempre pipiliin ko si Gu Qing'an. Kaya ang magulang ko ay pinatay ng tiyo ko. Tama. Sayang, naniwala sa Gu Qing'an ang magulang hanggang mamatay. Nakakatawa talaga. Pamilya ng mga tanga, kaya palaging may masamang nangyayari. Hihi. Sa susunod na buhay, tandaan mong mag-ingat. Gu Shengsheng. Ang tapang mong mag-isa dito ngayon. Ngayon ang katapusan mo. Gayon ay isang lipunang may batas. Naglalakas loob kayo. Sira-sirang proyekto ng grupo ng Gu. Bagong chairman Gu Shengsheng namatay habang bumibisita. Lahat ay matutuwa. Sino ang magmamalasakit paano ka namatay? Gu Shengsheng. Di ba tuwang-tuwa ka noong sinibak mo ako? Ngayon hindi pa nga nagtatagal. Nasa kami kauna na mo. Ngayon, papadala kita sa impyerno. Gu Shengsheng na yan. Walang makakapagligtas sa'yo. Ako. Tutingchen. Bakit siya nandito? Miss, okay ka lang BA? Kailan kako. Hihi. Naiplano mo na ito. Ang dalawang ito, ano ang plano mo, senyorita? Hihi. Huwag kalimutan. Nasa akin pa ang ebidensya ng pagkamatay ng iyong magulang. Ano na yan? Kontrolado ng Gu Group ang mga eksperto sa computer sa mundo. Madaling i-restore ang ebidensya. Madali lang yan. Basta pakawalan mo ako, bibigyan kita ng ebidensya ng pagkamatay ng magulang mo. Lin Shue. Kung humihiling ng awa, dapat magmukhang humihiling talaga. Gu Shengsheng. Bakit naman? Sa kakayahin. Sa prawn. Anong parte ang mas malala sa'yo? Maswerte ka sa kung saan ka isinilang. Hindi ako sang-ayon. Una. Mas magaling ka sa akin. Pero masama ang intensyon mo. Hindi kaya, pero pwede matutunan. Kahit gaano ka pa kagaling. Pero wala kang puso, malupit ka. Wala kang konsensya. Ang aso ko, marunong magwag sa bantot. Pero ikaw, mas masahol ka pa sa aso. Huwag kang mag-alala, hindi kita papatayin. Young legal team and I go. Yung magtitiyak na habang buhay. Ikaw ay mabulok sa kulungan. Shengsheng. Plano and I guchingin. Basta hindi mo ako ipakulong, sasabihin ko sa'yo lahat. Ano ang plano nayo? Si Gu Qing'an mag-anunsyo sa shareholders meeting na patay ka na at kukunin niya ang shares mo. Sinabi ko na lahat. Hindi mo pwedeng ipabilanggo ako. Tawagan asay Guching na yan. Sabihin mong tapos na ang usapan. Sige. Tapos na ang usapan. Ginawang Gu. Ang usapan. Tapos na. Hintayin mong makuha ko ang Gu Group. Sigurado, hindi kulang para sa'yo ang benepisyo. Hihi. Ginawa ko lahat ng sinabi mo. Pwede na ba akong umalik? Pangako, hindi na kita muling guguluhin. Hindi pwede. Ano? Sinunod ko ang sinabi mo. Gu Shengsheng. Hindi ka tumupad sa usapan. Kailan ko ba sinabi na hindi kita ipakukulong? Lin Shue. Malaking tulong ang testimonya mo. Ipapalam KOK, ikaw ang nagbigay. Nayan. Magpadala ng tao sa construction para ligtas bukas. Bukod pa rito, kailangan ko na isang malit na kamera. Sige. Lin Shue. Ayaw mong makulong. Bibigyan kita ng buhay na walang laya. Hihi. Sabihin mo. Kahit papano naging matalik tayong magkaibigan. Mapagkunwaring tao. Ikaw ang may kasalanan mula't simula.
Senyorita, nagbayad na si Lindsay. Ano ang balak mong gawin pagkatapos? Ipaisip kay Guking An na patay na ako. Hintayin natin siya mapakampante. Patago kong kukolektahin ang mga ebidensya ng kasalanan niya. Makapaghiganti para sa mga magulang ko. Sige. Shang. Shang, ano ba? Bakit mo kami aniwan? Paano ko sasabihin sa mga magulang mo? Kasalanan ito ng pangalawang tito. Kung ang pangalawang tiyo, haharangin kang pumasok sa kumpanya. Hindi ka sana. Shang, huwag kang mag-alala. Ang group ay pangangasiwaan ng pangalawang tiyuhin. Para sa iyo, umalis ka na lang ng payapa. HMP. Pulong ng shareholder, magsisimula, bakit wala pa dalagang amo? Baka may nangyari. Kinakabahan na ako. Hintayin na lang natin. Ang inyong dalagang amo. Hindi na darating. Anong ibig mong sabihin? Zigu Shengseng. Patay na. Imposible. Bakit wala tayong narinig na balita? Walang makapagsabi ng siguro kung alin ang mauna. Kahapon, nag-inspeksyon sa site. Hindi kinala, may mabigat na bagay na nahulog. Diretsong, tinaman siya, nang marinig ko ang balita. Natural rin, AKO, Sendali. Hindi tama. Imposible talaga. Nandyan si Chu Ting. Paano mangyayari kay dalaga yon? Nazan yung mga bodyguard. Hinahanap ko rin siya. Baka natakot sa responsibilidad. Nagtago na lang. Kung wala na talaga si Dalaga, paano na yung Gu Company? Tahimik kayong lahat. Ang pagpupulong ng mga shareholder, ako ang magtataguyod, kasabay na. Ipaalwanag ang lahat ng kaugnay na issue at pag-aayos ng tauhan ng grupo. Ang pagpupulong ng mga palaging pinangungunahan ng chairman, Zeno KBA? Ako ang pangalawang tiyo ni Sheng. At saka, siya ang nag-iisang tagapagmana ng kanyang ari-arian. Sinasabihin mo, may kaapatan ba ako? Oo nga. Ngayon si Gu ang may pinakamaming shares. Sa teorya. Si Gu ay ang chairman. Wala ring problema. Gu King An. Ang iniisip mo, Alam naman ng lahat. Baka may nangyari sa Dalaga. Ikaw ang nasa likod nito. Ipapawbaya SIO ang Gu Company? Imposible. May ebidensya ka ba? MGA kaibigan, dahil sa biglaang pagpanaw ng pamangkin ko. Ang Gu Company. Hindi pwedeng walang pinuno, simulang gayon. Ako ang magiging chairman ng Gu Group. Namamahala sa lahat ng bagay sa grupo. Sinoong to tutol. Sino ang sangayon? Sang-ayon ako. Si Gu ay nasa Gu Group ng 10 taon. Masipag at masika. Lubos siyang kwalipikado. Sang-ayon ako. Sang-ayon ako. Aba, luluksi. Bagong hari, bagong ministro, ngayon si MR Gu na lang ang namamahala sa Gu Group. Tumatanda na tayo. Hayaan na. Kung pwede magtagal ng isang araw, huwag na lang magulo. Kung gusto mong magtagal, ikaw, Ang Gu Group. Pa sa pamilya ni dating chairman Gu pagkatapos pumanaw. Ang pamana ng Dalaga ang pagkamatay ng Dalaga. Walang halaga ang pamana ng pangalawang tiyo. Karamihan ang masunod. Ito ang kagustuhan ng masa kayong mga matatandang tao. Kung ayaw nyo, umalis kayo sa Gu Corp tao. itapo ng mga matatandang ito. Alisin nyo. Tingchen, Nasyasat na ba ang mga lihim na gawain ni Pedro? nalaman na. Ilang taon, lihim na nagtatagsi Gu King An ng bogus na kumpanya na ginagamit para maghugas ng pera ng Gu Group. Sige. Alis na tayo. Panahon na para ang pangalawang tiyuhin. Magbayad sa kanyang mga ginawa. Gu Chingin. Sasabihin ko sa iyo, hindi ibibigay ng ginang ang share. Hindi kita gagawing chairman. Hindi kayo naniniwala.
Tanunjin Nayo Si Gu Shangshang. Dalhin. Paidawan mo. Anong itatanong mo, Uncle? Gu Shangshang. Ate, Gu Shangshang. Akala kayo patay ka na. Bakit buhay ka pa? Kita ko ang katawan mo. Gusto mo bang tingnan mismo, Uncle? Kambuhay ako? Uncle, ano ang kinatatakutan mo? Baka naman, ikaw ang may kagagawan ng pagkamatay ko. Sensan, buti naman at biyuhe ka pa. Huwag ka nang magbiro ng parang patay na. Natakot mo si Uncle. Kung hindi ako magpanggap na patay, paano kita mahuhuli, matandang tuso? Tama ba, Uncle? Sabi mo, hindi kayo maintindihan. Pinag-alala ko kayong lahat. May nagdala na ebidensya sa pagpaslang sa mga magulang ko, kaya pumunta ako sa construction set. Gusto nilang sabay na targetin ako at si Chuting Chen. Resulta, binaliktad namin ang sitwasyon at pinatay sila. At nakakuha ako ng mahahalagang ebidensya sa pagpatay sa mga magulang ko. ano? May nangahas na gawin ito sa liwanag ng araw. Ano sa tingin mo, Dio? Kung mamatay ako, sino ang higit na makikinabang? AMEA, hindi na kailangang sabihin, si Guking An pala yon. Hindi masama, patay na dalaga, ikaw lang kamag-anak niya, ikaw magmamana ng ari-arian. Pinakamatwid na paliwanag. Walang ebidensya. Ano bang sinasabi nyo? Sinong nagsabing wala akong ebidensya? Tio. Tapos ka na. Tio. Baka nagmamadali? Ebidensya, matagal nang pinakopya ng 1,000 beses. Hannibal mo, may natatira pa, Gu Shangshang. Fake ito sigurado. Ilang taon na ako sa Gus. Kung wala akong nagawa, naghirap ako. Ngayon, abusado ka sa harap ng stockholder. Gu Shangshang. Ako ang iyong tiyo. Alam kong ikaw ay ang aking tiyuhin. Kapatid and I, Papa. Bakit kailangang bilayan siya? Gusto mo pa akong patayin? May puso ka ba talaga? Gu Shangshang. Talagang baliw ka na. MGA shareholder. Nag-akusa lang siya ng walang besehan. Alam nyo naman, matagal na ako sa kumpanya. Alam nyo ang ugali ko, iba. Huwag baniwalaan ang batang ito. Oo nga, si MR Gusagukor, kahit di siya gumawa ng malaking kontribusyon, masipag at responsible naman siya. Di siya nagkamali, nagsilbing haligi ng kumpanya. Chairman, Baka naman may pagkakamali dito. Guchingen, talagang di ka nagtanda. Ipapakita ko sa lahat ang iyong tunay na kulay. Kaya ang mga magulang ko, si Uncle ang pumatay. Oh. Sayang. Hanggang huli, nananawala pa rin, kay Padian. Padian. Ayoko. Peak. Laha peak. Huwag kang maniwala sa itinuro mo a gu shang shang. Itinuro mo a tio mo a ko. Hindi ka magkakaroon ng maayos na May nangyari kay Kuya Gu. talaga bang si Bosco ang may Guking An, pinatay mo na ang kuya mo, ngayon pati pamangkin, hindi mo pinaligtas. Wala ka na talagang puso, paang halimaw. Si Kuya Gu ay kapatid mo. Paano nagawang patayin siya? Noong may nangyari kay Kuya Gu, iniisip ko ikaw ang may kagagawan. Pero wala akong ebidensya. Bakit mo pinatay ang sarili mong kuya? Tinuruan ka niya nung bata ka pa. Yano na yon? Haha. Kung talaga niya akong itinuturing na kapatid, hindi dapat ibigay yung shares. Sa babaeng iyon lahat. Matagal siyang nalilinga sa babae. Magagawa ba ng babae lahat ng iyon? Tumahimik ka. Mula sa maliit na negosyo, itinayo ng mag-asawa. Ang Gu Group, bakit magiging equity holder? Nakakita na ako na makapal ang mukha. Pero hindi pa ako nakakita ng talentong ito. Pati plano pang mag-apply sa Guinness. SIOBA ang Gusho Group? Automatic nang humihingi ng shares. Mukhang kung mas grabe ka PA. Pwedeng makapunta sa buwan gamit ang kapal na mukha mo. Guchingen, kaya pala kaya mo makipag-partner kay Linsu. Pareho pala kayo. Sakto lang. Naghihintay sa'yo si Linsu sa kulungan. Ikaw. Maghintay ka sa paglilitis. Akusado na si Lin Shui,
kasabwat at tagapagtakasama sa malakihang krimen ayon sa batas. Hatol ay habang buhay na pagkabilanggo pag jangyang kasabwat sa masamang gawain. Matindi ang kaso, sentensiya sa kulungan ng 10 taon. Sinasakdal na si Gu King Para sa sariling kapakinabangan. malupit na pinatay ang mga magulang ni Gu. Napakaseryoso ng krimen. 3 hatol, ipagpaliban ng 2 taon. Habang buhay na pag-aalis ng karapatang pampulitika. Binibining malaki. Tapos na lahat. Simula na yan. Lagi akong nasa tabi mo. Chu Tingchen, gusto mo bang iba ang paraan para manatili sa tabi ko? Hendak habang pakasalan ay bumuo ng aming sariling pamilya. Senyorita. Keo. Oh, baka naman. Gusto mo bang magpakasal? Gusto Keo. Matagal ko nang gustong gawin ito. Tara na. Punta tayo sa opisina ng Civil Registry.